In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. The hearing is adjourned. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Dismayado ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte matapos ibasura o hindi kinatigan ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang apilan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Tatlong grounds ng apilan ni Duterte ang ibinasura ng ICC. Isa si Senator Ruben Padilla at ng abogado ni PRRD na si Atty. Harry Roque ang naging emosyonal at ikinalungkot ang naging desisyon ng ICC. Sometimes it's about law, but it's also about justice and about the call of humanity. Nung nagbabasa na yung judge, sabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Yun po, malungkot, siyempre, depressed. Maliban sa kanila, ilang DDS supporters din ang nagbigay ng kanilang pagkadismaya sa hatol ng ICC sa kanilang idolo na si Tatay Digong. Namin makalaya kasi matanda na po siya. Hindi na po siya nakikita dito. Tatay Duterte, umuwi na po kayo. Napakasakit po, sir, at alam ko po na malungkot po ang lahat, sir. Kaya lang, ang masasabi ko lang po, sir, huwag po tayo susuko, sir, na ituloy po yung laban. I felt so sad and disappointed because I really thought that makakauwi na po here sa Davao si Tatay Digong. Sana makalabas na siya soon. Be strong, Tatay Digong. Be strong and I pray for you. Formal nang itinurn over ni DPWH Engineer Henry Alcantara ang milyon-milyong halaga ng pera sa Department of Justice bilang bahagi ng restitution. Ito ay ukol sa flood control project anomaly. Nagkakahalaga ang sinuling pera ng nasa 110 million pesos. Ang tanong kabayan, yun bang mga mastermind ay voluntaryo rin na magsusuli ng bilyon-bilyong pera na kinurakot nila sa kabanang bayan? Ito, panoorin natin ang aktual na turnover sa DOJ. Pagdating dito, ngayon po ay nasasaksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Dito po si Attorney Emil Hoven para po para katawanan ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagka-turnover ng what appears to be 110 million pesos. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, pabor ba kayo sa naging desisyon ng ICC? Pakicomment po sa comment section kung ikaw ay pabor sa pananatili nitong si Tatay Digong sa International Criminal Court o dapat na ba siyang makalaya? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretorial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pretorial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. All rise.
Kuya wala. Tahimik ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos marinig ang desisyon ng ICC Appeals Chamber na nagbabasura sa apilang pansamantalang kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpe-prayer vigil sila sa PDP headquarters kanina. Lahat ay tulala at halos maiyak sa kinahantungan ng desisyon. Gusto po namin makalaya kasi matanda na po siya. Hindi na po siya nakikita dito. Tatay Duterte, umuwi na po kayo. Parang hawa niyo na sa amin. Bumalik na po kayo. Kasi para maayos na po ang Pilipinas. Napakasakit po, sir. At alam ko po na malungkot po ang lahat, sir. Kaya lang, ang masasabi ko lang po, sir, huwag po tayo susuko, sir, na ituloy po yung laban. Tanggap na ng PDP ang desisyon at patuloy daw na susuportahan si Duterte. Ang partido po ang PDP laban, patuloy po ang kanilang magiging activities. Kung meron pong maitutulong ang partido pagdating naman po sa request ng family, kung makakatulong po ito sa kaso ng aming chairman, kasalukuyang chairman, gagawin din naman po ito ng partido. Ang pamilya Duterte tanggap na rin daw ang desisyon ng may kapayapaan. Patuloy daw na makikipagtulungan ang pamilya sa defense team at susuportahan ang dating Pangulo at kanilang padre de pamilya sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipag-usap. Nagpasalamat ang Duterte family sa dasal ng supporters. Ang mga Davaoenyo hindi na rin naitago ang lungkot. Inaasahan daw kasi nila na makakalaya ang kanilang dating alkalde. I felt so sad and disappointed because I really thought that makakauwi na po here sa Davao si Tatay Digong, and kasi matagal na rin po naming hoping sana makalabas na siya soon. Be strong, Tatay Digong, be strong, and I pray for you. Love ka na mga taga Davao. Nakasamong kasing-kasing tanan. Ang apo ni ex-PRRD na si 2nd District Representative Omar Duterte hindi raw maintindihan kung bakit ibinasura ang depensa. Nasa The Hague siya para suportahan ang lolo. Hindi ko rin maintindihan bakit nag-reject lahat ng grounds. Ang si PRRD po is 80 years old. It's a sad day for me. Pero later, kailangan ko mag-smile konti kasi mamaya magkita kami, dalaw kami mamaya. So di pwede ganito na mood sa loob. Si dating presidential spokesperson Harry Roque nasasaktan daw bilang abogado na nabaliwala ng ICC Appeals Chamber ang humanitarian plea. Hindi dapat gano'n. Sometimes it's about law, but it's also about justice and about the call of humanity. Si Senador Robin Padilla hindi rin maiwasang madismaya. Nung nagbabasa na yung judge, sabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Posibleng bumalik daw ng Netherlands si Padilla pagkatapos ng sesyon. Sa huling usap naman nila ni VP Sara, bibiyahe raw ng dahig ang bise. Pagdating dito, ngayon po ay nasasaksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Dito po si Attorney Emil Hoven para po para katawanan ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagta-turnover ng what appears to be 110 million pesos in cash. Okay, pagkatapos po nito, tayo po ay liliban doon sa kabilang kwarto at doon po kami tutugon sa inyong mga katanungan. Pagkatapos din po nito, gagampanan na naman po ng Bureau of Treasury kasama po ang mga kapatid natin sa Land Bank para po i-validate yung cash count nitong halagang nasa akin. Okay? So, ito po ang mangyayari ngayong hapon. Kanina po galing, sir? Uy, sabi ang tanong sa kanila. Okay. Sa kapila tayo, ma'am. So, kasi we need to secure the place. Okay? I also understand the security issues with this amount. Dumulog kahapon sa Office of the Ombudsman ang grupo ng mga residente sa Pangasinan.
Hiling nila sampahan ng kaso ang mga opisyal ng gobyerno na nasa likod umano ng 2 ghost flood control project sa kanilang lalawigan. Ayon sa personal na investigasyon ng mga complainant, nagkaroon umano ng sabuatan pagdating sa bidding at paggawad ng mga kontrata. Nagbabayad rin umano sa mga contractor at pinalalamas na kumpleto na ang mga proyekto kahit wala pa namang nangyayaring konstruksyon. Ang 2 proyektong inireklamo ay Riverbank Protection Dike na nagkakahalaga ng higit sa 235 million pesos sa Barangay Santo Tomas, Casibong. Pati na ang higit sa 50 million pesos na Riverbank Protection Dike sa Sitio Dalumat. Marami sa aming membro sa San Jacinto, Pangasinan ng samahan ng mga operator at super ng Tricycle ng Pangasinan Incorporated ang nagre-reklamo dahil palagi silang nababaha sa tuwing umuulan ng mga bagyo ay naliligo yung kanilang mga alagang baka, alagang hayop, pati yung kanilang bahay hanggang dibdib ang lalim ng tubig.